nakita mo. Grabesh. Nakita mo, Kajubs. Opo. Yung nangyari doon sa interview ni kasamang Dan Marcoleta. Oo nga eh. Oo. Kasi naman, alam nyo, hindi natin kinakondena na pintasan yung ating mga kasamahan sa buhay, ano? Yes. Pamamahayag. Kanya lang, minsan, nagko-cross ng line. Yes. Parang hindi na kayo, hindi naman lahat, konting-konti lang naman, hindi na nagtatanong, hindi na kumukuha ng informasyon, parang nang po-provoke na, nang pipiko na, nang aasar na. Opo, tama po Oo, kayo. di ba? Opo. Kasi, ang philosophy ko, kahit hindi ako sang-ayon dun sa pananaw ng isang tao, kapag yan ay inanyayahan mo eh. Yes. Oo. Kumbaga, itong programang ito ay bahay natin. Yes. Nang anyaya ka ng panauhin. Opo. Pag nang anyaya ka ba ng panauhin, babastusin mo. Hindi, siyempre. Kahit medyo nakakainis nga, medyo pagtsatsagaan mo pa eh. Di ba? Kasi yun ay iyong panauhin. Guess mo eh. Yes po. Inanyayahan mo eh. Opo. Hindi naman sinabi niya, uy, interviewin mo ako sa programa mo. Di ba tinatawagan mo, sir, pwede ba kayo ba interview? Okay. Then magtatanong ka. Yung mga professional, pagkatapos ng interview, magte-text pa ulit sa'yo, sir, maraming salamat. Di ba? May follow up. Kahit hindi ka sang-ayon sa sinasabi, huwag mong babastusin. Di ba? Ganun lang. Kaya nasasabihan eh. Although, at eto pa nakakatawa. Alam niya nung istasyon, nung Abante. Kasi kilala natin yung mga namamahala niyang Abante, sina Hill, Kabangkungan sa sina Ray Marfil. Mga professional yan. Mga okay yan. Na mga mamamahayag, mga veterano yan. Kaya nag-sorry kay Senator Marcoleta. Ngunit, mga kasama, para maunawaan na ng iba, kasi ang daming nagtatanong, kasi alam nyo, wala na silang maibutas kay Senator Marcoleta. Opo. Pati ba naman yung pagiging independent director ng kanyang may bahay sa Stronghold Insurance? Idadamay pa. Idadamay nyo. Alam nyo po, unang-una, ilay natin ang premise. Yes. Ang Stronghold Insurance ay isang kumpanya. Matagal na yan Matagal na. Kaya nga Stronghold Yes. Matagal na yan sa industriya. Yes. Ang negosyo ng insurance company, nagturo ako ng insurance law, 2 semesters sa New Era University. Opo. Kabisado ka insurance law. Okay. Ang insurance company, siyempre, ang negosyo niyan, kumuha ng insurance. Yeah, kahit kanino. Kahit kanino, kasi saan ba kumikita ang insurance company? Sa premium. Sa premium, diba? yes. Opo. Ito, may insurance din dito, di ba? Yung ating mga bossing dito. Opo. May insurance company rin sila. Opo. Ngayon, siyempre, ang isang kumpanya under the Revised Corporation Code, may mga direktor yan. Sino yung mga direktor? Yan yung mga mararaming shares of stocks. Yes. Yan. Di ba? Siyempre, sila ang may-ari. Opo. Ang direktor ang namamahala ng kumpanya. Correct. Ang mga direktor, together, they compose the board of directors. Yes. At yan ay may chairman. Yan. Opo. Yung chairman, then may chief executive officer yan. Opo. Okay. May presidente rin yan. Usually, ganyan ang structure. Yes. Ang corporation can only act through its board, kasi ang korporasyon, bagamat may separate juridical personality yan from the directors, from the stockholders. Opo. Hindi, parang ang turing ng batas sa isang korporasyon by fiction of law, ibig sabihin, kunyari lang, parang parang tao. Parang isang nilalang. Pa rin. Nilalang. Parang isang nilalang. Parang ikaw at ako. Kaya lang artificial entity, artificial person. Yes. Yan. Parang yung mga ibang mga congressmen, di ba? Parang tao rin. Di ba? Iba ko nga senador, parang tao na rin. Baliktad ikaw talaga. Anyway. Sige sir. Okay. Ngayon, ang usually nangyayari, halimbawa, ikaw ang may-ari ng korporasyon, yung grupo mo. Yeah.
meron kayo mga 70% ng corporation, 80%. Public corporation, kaya ibig sabihin, marami kang stockholders. Opo. Ano? Di may mga inag-i-invest na pakonti-konti. Minsan, noong past experience ng korporasyon, bagamat meron akong halimbawa 10%, Opo. 15%, Opo. kayo ang majority, mga 50-60% kayo. Yes, yes. Actually, 51% is majority, Opo. 33% is veto power, pero iba naman yun, ano? Saka na natin talakayin yun, ano? Okay. Yeah. 51-52% ka. Siyempre, majority ang botohan. Since majority ang ng direktor ay sa inyo, sapagkat ang direktor ay binoboto ng mga stockholders Opo. ayon sa kanilang dami ng stocks na Yes. hawak nila. Opo. Okay. So kayo may control ng korporasyon. Kung anong desisyon ng board, because a corporation can only act through its board, yun ang nasusunod. Yes. Halimbawa, bilhin natin ito, Opo. bayaran natin ito, Yeah. bumili tayo ng building, bumili tayo ng lupa. Ako, syempre may investment din ako. Sasabihin ko, teka muna, tutol ako dyan. Oh. Ayoko. Hindi. Oo. Hindi mo na malalaman yan eh. Oo. Kasi hindi ka naman direktor eh. Tama. Diba? Wala ka namang access sa mga minutes ng meetings ng direktor. Hindi ka naman direktor eh. Parang kooperatiba din pala yan, ano? Di ba? Okay. Ngayon, para maiwasan yung mismanagement ng isang kumpanya, Okay. naglagay ang batas ng tinatawag na independent director. Director. Yan ay isang direktor na siya ay hindi konektado in any way doon sa majority, doon sa mga namamahala Sa operation. o kahit sinong stockholder. Opo. Okay. Independent nga eh. Opo. Wala siyang pakialam sa operation Yeah. ng kumpanya. Kumbaga nag-invest lang Okay, siya. oo. Yun na yun. Hindi nga eh, kahit nga wala Hindi. siyang malaking investment eh. Kahit wala. Isa lang a share, pwede na eh. Pwede na. Yan okay. ay by law nire-require na magkaroon ng independent director na walang kinalaman sa majority, sa mga may-ari, hindi nagmamanage yung kampanya, walang Opo. pakialam, hindi nagsosolicit ng business yan. Ayun. Isa lang ang papel ng independent director. Opo. Upang ikaw ay nakaupo sa board, tabaring eyes and ears ka. Na siyempre may nagbabantay, hindi pwedeng makapang-abuso yung mga ibang direktor, Ayun. yung mga nagmamanage yung kumpanya. Pero wala kang say sa management. Opo. Okay. Pero as director, entitled ka na sumama sa board of directors meeting. Ayun, sa meeting Tingnan lang. yung mga minutes. Opo. Pwede kang magbigay ng input na hindi yata maganda yung gagawin nyo. Paano naman yung minority? Against public interest yan. Hindi po lahat ng korporasyon ay may independent director. Ayun. Yun lamang mga invested with public interest. Actually, yung mga humahawak ng maraming pera na cash. Anong yung mga yon? Bangko. Yan, yung City State Bank. Yes. Merong mga independent directors yan. Opo. Mga insurance companies, kaya tulad yung Stronghold. Yes. Yung mga non-bank financial intermediaries, di ba? Opo. Mga financing, etc. Pawn shops, yung mga nagbebenta ng securities, yan. May independent director yan. By law. By law. Pero walang pakialam sa management yan. Ayun. Hindi alam ng independent director kung sinong kakontrata noong... Yung mga client. O mga clients, yung sinusulisit. Opo. So, anong problema kung yung asawa ni Dante Marcoleta ay independent director ng Ayun. isang kumpanya? In fact, maganda nga yun ay siya independent director kasi pag may ginagawang kalokohan, edi susumbong niya kay Marcoleta, edi diretso Opo. sila sa Senado. Ayun. Kaya lalong maganda ang management ng isang kumpanya. Yun po ang role. Kumbaga sa kwan, ombudsman yun eh. Oh. Tagabantay yun. Pero hindi maaaring makialam yun sa pagmamanage, sa pagnenegosyo, kung sinong kausap, kung sinong kakontrata. Magrereklamo lang siya kung sa tingin niya ay may kalabisan na Opo. ginagawa. Pero kung ayos naman, wala namang problema, yung mga kontrata ng kumpanya, hindi manghihimasok ang independent director. Ayun. Yan. So maliwanag mo yan. Kung kumuha ng insurance ang mga diskaya sa Stronghold at
independent director, yung asawa ni Senator Marcoleta, Walang koleksyon. wala pong illegal doon, walang masama yung sinasabi nung isang kapatid natin sa hanap buhay na delikadesa. Wala pong breach of delikadesa yun. Si Kasi Dalisay. walang pakialam eh. Opo. Walang pakialam. O eto na lang eh. Nung kinuha ba yung kontratang yun na iniimbestigahan ng mga diskaya? Hindi naman eh. pa, wala pa. Sana yun iniimbestigahan, kumuha sila, parang blackmail. Yun. Hindi naman eh. Walang So ganun. wala pong nilabag na batas, walang nilabag na delikadesa, nothing at all. Ayun. Nothing. So hindi ko alam kung bakit paulit-ulit sila. Ayun. Ito ang may Pinasasama lang. ito ang may nilabag na batas, mga kasama, kung gusto nyong malaman ang paglabag ng batas. Di ba? Opo. Binabatikos nila si Senator Chis Escudero na may nag-contribute daw sa kanyang kampanya na kontraktor. Kasi bawal po ang isang Tumanggap. kumpanya, isang tao mag-donate sa isang kandidato kung itong taong nagdo-donate, yung donor, ay may kontrata sa gobyerno. Okay. Bawal yun. Oo. Di ba, iniimbestigahan ng COMELEC? Opo. Bakit hindi ito ang imbestigahan nyo? Yung tatlong kontratista na nag-donate sa ibang mga kandidato. Etong si Francis Chu Laurel na kasalukuyang Department of Agriculture. Yes. Nag-donate yan ng malaki sa kampanya. Hula mo kung sino. Nag-donate. Oo, kung kanino siya nag-donate na Yun sa lang kampanya. nalaman ko kay Chis Escudero lang. Kay Pangulong Marcos, nag-donate siya noong 2022. Ay, hindi ko alam po Oh, yan. di ba? Ang laki pa ng dinonate niya. Di ba sabi, 1/4 yata ang yung dinonate niya sa buong budget ng kampanya ni Pangulong Marcos. 30 million cash ang dinonate ni Francis Chu Laurel sa partido ni Pangulong Marcos. Siya mismo? Pero meron siyang mga kontrata sa gobyerno, sa energy. Ganon. Bakit wala tayong naririnig dyan? Oo Bakit nga. yung Chis Escudero tayo? Ba't may pinipili naririnig? nila Bakit yung lang? bebenggahin nila? Yun, maling-mali. di ba? Ay, unfair naman yun. Pero attorney, siguro, mas maganda yung problema muna ang solusyonan kaysa magtalo. Ito nga ang problema eh. The problema is corruption. Ibig ko sabihin, what sauce for the goose is sauce for the gander. Equal protection tayo. Yun. Kung masama yung may nag-donate na 30 million Dapat din lahat ba? sila, masama. Kay Chis Escudero, masama din. Ayun. Kasi contractor din ito eh. Ayun. Nahahalungkat tuloy. Ito ay ano yung kontrata niya? Yung Agusan Power Corporation ay mayroong hydro power plant sa Agusan del Norte. At 24.9 megawatt. Malaki. Wow. Opo. At itong power plant na ito ay pinasinayahan noong 2023, Pangulo na si Pangulong Marcos. Bakit walang pumupuna nito? Bakit puro Chis Escudero? Di ba? Ayan. Galit na si Winner. Galit. Si Winner ang nandito eh. Ay, si Jun. Si Oo. Jun Reyes. Si Jun Reyes ang nagalit. Galit na. Ngayon, di ba sinasabi ni Remulla, iimbestigahan na rin daw si Martin Romualdez. Kung hindi pa tayo nangulit, ayaw pa nilang imbestigahan, di ba? Kung hindi pa nag-privilege speech si Chis Escudero. Ayan. Bago, si Ping Lacson, kung hindi pa siguro nakatanggap ng katakot-takot ng pangbabash dahil ayaw niyang isamon si Martin Romualdez, interparliamentary courtesy ni Senator Lacson. Ngayon, padadala na daw niya ng imbitasyon si Romualdez. Mabuti naman po.
Kasi may kasabihan di ba? Huli man daw at magaling pa rin. huli pa rin. Oo, huli pa rin. Pangulong Senador Lacson. Oo. Ako, pag naririnig yung Pangulong Lacson, mangiyak-ngiyak yan sa tuwa. Matagal na niyang ambisyon yan Promote mo talaga. Oo. So, bakit ganon? Tingnan niyo naman. Hindi lang naman si Escudero o si Villanueva daw may contractor ding contributor. Bakit si Pangulong Marcos meron din naman paano yan? Pag lahat sila inimbestigahan, ang dami nating oras masasayang. Hindi masasayang yun kung ang investigasyon ay dahil sa corruption. At ito pa, bakit wala akong naririnig dito na plumber? Number? Billion-billion ito. Opo. Billion-billion ito. Bakit puro graft, puro malversation na available? Ano nangyari sa plumber? Ano yung plumber? Di ba? Si Pangulong Erap nga Hindi ganun kalaki. Ito ang plumber as amended. Yan Ang definition ng plumber sa ilalim ng Section 2 ng Republic Act 7080 na nag-amyenda, nagsusog. At sinusugan pala ng 7659 ay any public officer. Okay, sige. I-translate natin. Tagalogin mo. Madali lang ito. Any public officer. Opisyal na pampubliko. Yan. Who by himself. Na alam niya sa sarili niya. Or in connivance with members of his family. Ay kahit kasama pa ang kanyang pamilya. Relatives by affinity or consanguinity. Ay kasama pa rin ang mga kamag-anak. Business associates. Yes. Pangalawa, pangatlo. Yan. Sama yan. Subordinates. Mga tagasunod. Or other persons. O ibang tao. Amasses. Mga masa? Hindi, nagkagulo-gulo na. Accumulates. Nalalaman. Or acquires ill-gotten wealth. Na merong mga hindi maipaliwanag na kayamanan. Through a combination or series of overt or criminal acts. Sunod-sunod na mga sunod-sunod na krimen. In the amount or total value. Ay sa amount na presyo ng pera. Total. Na 75 million pesos. Wow, ang laki naman. 75 million. At least 75 million Yun ang threshold. Pag 75 million ay plunder na, shall be guilty of the crime of plunder. Ay, may pananagutan na bilang plunder. Yan, di ba? Aray ko. Okay. Bakit wala akong naririnig na plunder? Billion-billion ito. Bakit puro malversation? Hindi ba series ito? Sunod-sunod? Bakit walang nagsasabi, oy, plunder yan. Yun ang isa pang kinatataka ko. May kulay po kasi. Bakit parang nililigtas nila yung lahat ng tao sa plunder? Yung mga public official ang public official ay yung mga puro public official yan. DPWH, public official yan. Congressman, public official yan. Senador, public official yan. Bakit wala akong naririnig na plunder? Pwede ring pribadong mamamayan. Basta siya ay kakuntsaba ng public officer. Nakakaalam. Ayan. Ba't wala akong naririnig na puro malversation, puro graft? Parang iniiwas yata nila sa plunder. Yun ang mabigat dito na kinakataka ko. Diba? Si Pangulong Erap, pinlander nila, di ba? Samantalang ang sinabi ang kanyang kaso lang ay hindi naman ganoon kalaki. 545 million, 130 million, 189 million. Malaki din pero hindi ganun kalaki. Pero plunder ang ginarge. Bakit itong mga to? Mas malaki, bilyon. Daang bilyon. Hindi lang bilyon. Daang bilyon. Alalahanin mo, kampi-kampi ngayon. Kaya nga, yun ang hindi maganda, takipan. Opo. Kaya alam nyo, kung hindi mga kababayan natin ipe-pressure yung katulad ni Ping Lacson, ni Tito Soto, hindi tayo mag-iingay, hindi tayo manggugulo, di nagtakipan na yan. Napilitan lang yung mga yan
napilitan ng sinimulyang sabihin, oy, kasama si Martin Romualdez kasi nag-privilege speech na. Oh. Grabe na ang public opinion. Napilitan lang si Ping patawag si Martin dahil grabe na public opinion. Yun lang. Mabuti may isang maingay na katulad ni Senator Marcoleta. Ayun. Kaya mabuhay kayo, Senator Marcoleta. Ngayon naman ay binabakbak. Kaya dapat talagang protect Senator Marcoleta. Yun. Hindi sa ano pa man kampi na kung kampi, pero siya lang ang maingay doon at siya lang ang gustong makakuha ng katotohanan. Tsaka siya yung nakakaintindi ng legal. Iyan. Importante Marami yun naman nakakaintindi ng legal doon, kaya lang tinatanggal nga nila Hindi. Puro bendalo nangyayari. Mas marami yun Hindi. Huwag naman ganon. Sana. Ang tawag na yata kay Erwin, hindi na Erwin. Ano Tulfo na? Ben Tulfo, yung kapatid niya. Ben Oh, Tulfo. At sa notang yan, mga kasama, Naaga. magbabalik ang iyan si Asyo Tomasio, pagkatapos